Ito po ang ating pag-uusapan by the grace of the Lord. This would be the center of our message for about, as the Lord would lead us actually. But we will start studying two books in just one setting. That is the book of Nehemiah, rather the book of Ezra and the book of Nehemiah. So my first challenge sa inyo, magsimula na po kayong magbasa diyan para madaling maunawaan. Alam ba ninyo na ang aklat na ito, the book of Ezra and the book of Nehemiah, sa Hebrew Bible, isang aklat lang ito. Meaning, magkarugto nga po ito, bagamat ang gap po niyan between the book of Ezra o ang pagkasulat sa book of Ezra at ang pagkasulat sa book of Nehemiah is about 58 years. Pero makita natin kung paano ang Panginoon nagtrabaho sa bansang pinili niya, that is Israel, na kung saan sa gitna ng kanilang pagtalikod sa Panginoon at sa gitna ng kanilang pagkabihag ng kaaway nila, ang Babylonian, then nagawa ng Panginoon according to His promise na makabalik po sila at ma-reestablish muli diyan sa lupang pangako. At nasulat po yan dito sa aklat na ito, sa Ezra and Nehemiah. So we start reading it, and by the grace of the Lord, pag-aaralan po natin ito. This message is parang overview ng theme, an overview of the theme. Dahil ang main theme po nito, ng book of Nehemiah at Ezra, ito po, God's restoring His people to the land according to His precious promise and reviving His people spiritually to proper worship and godly living. So ito po ang pinakatema ng Ezra at ng book of Nehemiah. So sa atin, wala naman ito na ang first purpose ng Panginoon dito, restoring His people to the land. Sa atin, medyo hindi ito masyado personal sa atin. Okay? Kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Hindi naman tayo mga Israelita. Pero, mayroon ito ng pagpupukaw ng ating mga puso't isipan patungkol sa pangako ng Panginoon na ibabalik nga niya muli ang kanyang mga tao na ngayon ay nasa pagkakalat pa rin. They are still in dispersion. Okay? Ang ibig sabihin yan, hanggang ngayon, nasa ibang parte pa ng mundo, itong mga tunay na Hebrew Israelites. Itong mga nandiyan ngayon, hindi yan po tunay na mga Hudyo. Mga peke po yan. Okay? Ulit-ulit sinasabi ko yun sa inyo kasi may bearing po yan sa tinatawag geopolitical alignment ng mga bansa in the last days. Okay. Anyway, hindi naman po ang topic natin yan. Pero itong pangalawa, reviving His people spiritually, ay sigurado kasama po tayo dito. Ang ibig sabihin, interesado tayo masyado dito dahil kailangan natin ang revival sa ating buhay. Maaring ang nakafocus dito o ang hinihintay natin revival personal at ang nakafocus naman sa atin dito sa Ezra and Nehemiah ay revival ng isang bansa. Pero tandaan po ninyo, ang revival ng isang bansa ay nagsisimula sa isang persona. Meaning, in a personal na capacity. And then, maya-maya, ito ay sa pamilya. Pag napalakas ang isang mananampalataya, napalakas ang isang pamilya, then, ang isang bansa ay lumalakas. At kung sa panahon na naaayon sa programa ng Panginoon, then mararanasan po ng bawat isa sa atin ang tinatawag refreshing of the nation. Okay? So, itong ating focus ngayon, itong ating babasahin simula sa verse 1 ng Book of Ezra. Now, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth
the Lord God of heaven had given me, and he has commanded me to build him a house of Jerusalem, which is in Judah, who is among you of his people. May his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is God, which is in Jerusalem. And whoever is left in any place where he dwell, let the men of his place help him with silver and gold, with goods and livestock, besides the freewill offerings for the house of God, which is in Jerusalem. Then the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all whose spirits God had moved, arose to go up and build the house of the Lord, which is in Jerusalem. Now, bakit naka-highlight yang with all whose spirits God had moved? At yung yun namang isang verse doon na in-stir up ng Diyos ang puso ng hari na si Cyrus, kasi doon lang muna tayo mag-focus ngayon. Okay? We will not be moving in details dito sa Book of Ezra. So, ito ang ating pag-usapan muna, ang historical background. Sige, basahin lang po natin yan. In 587 BC, Nebuchadnezzar II, king of the Babylonian Empire, besieged Jerusalem. Jerusalem fell after a 30-month siege, following which the Babylonians devastated the city and destroyed the first temple. This was the start of the Babylonian captivity. Recorded po yan sa history. Ang sumunod, okay, Jeremiah prophesied that God will bring them back to their land after 70 years of their captivity. Ito ay nasulat sa Jeremiah chapter 29, verse 10. Sige, basahin po natin. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you. Then, pansinin niyo ang word na ito. Mahalaga ito. And cause you to return to this place. Cause you to return to this place. Okay? So, ito kasi ang pag-usapan natin ngayon. And then, of course, the books of Ezra and Nehemiah recorded the rebuilding of the temple and the walls of Jerusalem. Under the leadership of Shishbazzar, Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah, they returned in waves, meaning maraming nagsibalik, as the hand of the Lord moved in them. Nandiyan naman ang word, as the hand of the Lord moved in them. Very, very important po ito sa paghahangad natin ng tinatawag revival. Okay? Revival. This is not something that man can produce, kundi ito ay nagmumula sa Diyos. So we start, revival always start with God. Yan po ang totoo na dapat makuha ng ating isipan. It always starts with God. Nagsisimula sa Diyos. He will cause His people to return to Him. Pero sa paanong paraan? Paanong paraan? Number one, He will cause His people to see and feel their miserable condition. Ito po ang paraan ng Panginoon. Kasi po, kito, maniwala kayo, alam ba ninyo na hindi po tayo naka-default sa paghahanap ng close communion with the Lord. We are not defaulted to that. We are already contented sa kunting kaligayahan na nakukuha natin. We are already enjoying it. But to enjoy the Lord to the full, to have that closer communion with the Lord, hindi po tayo naka-default doon. Pag hindi nakita natin ang ating kondisyon, akala natin okay lang tayo. Pero sabihin ko po sa inyo, pag mayroon tayong minamahal na masubra pa kaysa Diyos, nangangailangan po tayo ng revival. Okay? And that's why, ang gagawin ng Panginoon, mawawala o kukunin niya yung kagalakan natin
the loss of joy in the Lord is an indication that we need revival. Napi-feel ba natin yun? Nakikita ba natin yun sa ating buhay? Paano natin masukat kung nawala na ang kagalakan natin sa Panginoon? Subukan lang ninyo ang attitude natin sa Bible. Okay. Hello? Kumusta ang attitude natin sa Bible? Enthusiastic pa ba tayo? Meaning, nandoon ba sa atin ang para bagang hindi ka mapakali kung hindi ka makarinig ng salita ng Diyos o hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos? Excited ka pa rin sa prayer life mo at sa pag-aral ng salita ng Panginoon? Then you are in right and close communion with the Lord. Di ba? Pero kung alam mo na mas marami kang oras nga doon sa mga bagay na kinikilig lang ang ating mga isipan, sa mamagitan ng mga drama dyan o kung ano mga pelikula dyan o kung ano mga entertainments dyan, mga games dyan sa computer, at nawawala yung gana mo sa salita ng Panginoon, maniwala kayo hindi, kailangan po natin ng revival. Nakakita kayo ng in love na tao pag nag-uusap. Nakatutok mata sa mata. Nag-uusap yan. At kung pakinggan mo ang pinag-uusapan, ngayong araw kung anong pinag-usapan nila, sa susunod na araw kung anong pinag-usapan nila, sa susunod pa na mga araw kung anong pinag-usapan nila, parihas lang, paulit-ulit lang, parang sirang plaka. Pero hindi nagsasawa. Bakit? In love. O isang sukatan of having the loss of joy is when you are no longer as in love as before sa Diyos na nagligtas po sa atin. At masusukat mo ito sa pamagitan ng attitude natin sa salita ng Diyos at sa prayer. Okay? So, the loss of joy in the Lord is an indication that we need revival. Kung hindi natin ito makita, minsan hahayaan ng Panginoon ang pagpapalo. Okay? God will even chastise us for us to see our condition. Minsan kailangang paluin tayo para makita natin, mali talaga. Mali talaga. Parang wala na yung aking fervor, wala ng aking gana, wala ng aking unang pag-ibig sa Panginoon. Lalo na kung may kinagigiliwan na tayo na kasalanan. At alam ba ninyo ang sinasabing kasalanan sa Bible? Ang sin na sinasabi sa Bible is anything that is between you and God is sin. Hello? Ang kalaban ng the best is better. Tama? Ang kalaban ng better is good. Maaring we are enjoying things that are good. Nothing wrong about that. Hindi po yan masama per se. Pero kung mas na-enjoy na natin yan, ang better kaysa the best, then we are actually insulting the God who is the best. Okay? When our highest enjoyment, kung ang pinakamataas na uri ng ating enjoyment ay doon sa bagay na hindi naman pinaka-greatest, pinakadakila, pinakamaganda, na insulto ang Diyos. Kasi wala nang pinakamas maganda kaysa Diyos kundi siya. So dapat lang na siya dapat o siya sana ang ating kinagigiliwan ng ating buong puso. Maaring mayroon tayong mga Isaac ng buhay. Masama ba magkaroon ng Isaac si Abraham? Masama ba si Isaac na regalo ng Panginoon kay Abraham? Hindi. And Abraham was enjoying Isaac. But the problem is, Isaac is now the object of the highest enjoyment ni Abraham. And that's why sabi ng Panginoon, Abraham, Abraham, dalhin mo yan si Isaac na pinakamamahal mo doon sa Mount Moriah, isakripisyo mo. And maybe that is what also wanted us to see in our lives. Now, I'm saying this sa atin na mga alam ko, faithful naman. With that word, with that quotation, faithful naman.
Wala naman tayong ginagawa na overt sin. Yung publiko, lantadan na kasalanan. Wala naman. But still, I want to tell you, we need revival if we lost the joy ng Panginoon sa atin. How much more yung may ginagawa na mga sipasikreto na mga kasalanan? How much more? Di ba? They need revival. At kailangan natin ito makita, mga kapatid. Basahin ko sa inyo mga talata. Ito, Psalms 137 verses 1 and 2. Makita nyo ang pangangailangan nila ng revival kasi hindi nga sila makasumpong ng kagalakan doon sa pagkabihag po nila. Story pa rin ito ng Israel. Sige, basahin natin. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yes, we wept when we remembered Zion. We hung our harps upon the willows in the midst of it. For there those who carried us away captive asked of us a song, and those who plundered us requested mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. Ano ang sagot nila? How shall we sing the Lord's song in a foreign land? So itong eksperyensya nitong mga Hebrew Israelites na dala doon sa Babylonia, being captive doon. Nagpapahinga sila siguro doon sa rivers of Babylon, baka doon sa Euphrates River, tapos pero wala sila ng kagalakan. Ang kanilang puso't isipan nakatuon doon sa Jerusalem, na kung saan nandoon ang templo, nandoon ang lugar na nakipag-ulayaw sila sa Diyos. At ngayon sinabihan sila, Hey, alam ko magagaling kayo magtugtog. Marunong kayo magtugtog ng instrumento at umawit. Sige nga, awitan ninyo kami ng mga awitin sa Jerusalem. Anong sagot nila? Paano kami aawit? Andito kami sa pagkabihag. Paano kami aawit? Meaning they lost their joy. Wala sa kanila ang kagalakan because they are not in the presence of the God of the Bible. Makinig kayo ng maigi. I'm not saying na wala doon ang presensya ng Panginoon sa Babylon. Pero noong panahon nang hindi pa nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, they are to be in the temple at least twice a year. Twice a year. 70 years po sila doon. Maliban pa doon, alam nila na talagang winasak ni Nebuchadnezzar ang templo. And so, alam nila yon ang significance doon. Sa ating kalagayan ngayon, we do not need a physical temple in order to commune with the Lord. We can commune with the Lord anywhere, anytime. But again, the essence ng kanilang pangangailangan at ang pangangailangan natin ay parehas lang. They need the presence of the Lord. Yung favorable presence ng Panginoon. Pero wala doon sa foreign land. And so they are not happy. Marahil ang iba doon, mababasa naman ninyo, malalaman naman ninyo, ang iba doon naging mga governors. Ha? Halimbawa, si Daniel naging governor, Mesak, Sadrak, Abednego na promotion as governors. Ito nga si Nehemiah, cupbearer ito ng hari. And yet, ganon ang kanilang sitwasyon materially, socially, but deep inside them, they are longing for that closeness to the Lord. At ito, ang nagkausa nito at naglagay sa kanilang mga puso ay ang Diyos ng Biblia. At sana ito ang gawin sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo, bago pa dumating ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, sana walang daratnan sa atin na kasama ng mga rebelde. I'm not saying the rebel na physical. If you are not obeying the law, if you are not obeying the king's commandment, you are a rebel. Yun ang totoo. At sana walang abutan sa atin na ganyan. Okay? Na pangalawa, He will cause His people to pray earnestly for revival. Meaning, pag nakita na natin ating kondisyon, pag nakita na natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, then dahil alam naman natin na talagang tunay tayo
sa Panginoon. Alam naman natin na mayroon tayong panahon noon na natikman natin itong kagalakan ng Panginoon. Pero in some degree, nawala yan ngayon because we are enjoying something or someone and that is not God. Then, pag napukaw po ang ating mga isipan sa ating kondisyon, then magsisimula po yung prayer. Kasi na-accept natin yung condition natin. If my people shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Alabasan ninyo yan? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. So, pag hindi mo ma-accept na talagang kailangan mo ng revival, you will not be praying for revival. Di ba? You're already enjoying the rivers of Babylon. Maybe. But you know, kung naka-experience na kayo ng closeness to the Lord, doon sa panahon o sa buhay ninyo, then you know the difference ng wala o malayo ka sa presensya ng Panginoon. You know the difference. Okay? So ito ngayon, He will cause His people to pray earnestly for revival. And of course, ang promise naman, earnest, persevering prayer of God's people for revival, God will not despise. Hindi ito tatanggihan ng Panginoon. Ito ang mga talata. Basahin natin Isaiah 57 verse 15. Okay, sige po. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Makikita ninyo, ipinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili dito in a very special way. In a very special way that siya ang mataas na Diyos who inhabits eternity, and then ang kanyang pangalan is holy. Again, babalikan ko yung sinabi ko kanina. Kung may nai-enjoy tayo, mas kinahuhumalingan ng ating puso na lesser than God. Okay? Maging asawa natin yan, maging negosyo yan, o kung mga anak natin, kung mas kinahuhumalingan natin ito kaysa Diyos. Again, sabi ko kanina, we are insulting God. Kasi He is the lofty one. Pag magbisita sa iyo, halimbawa, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bahay mo, kasama ang kanyang PSG, Presidential Security Guard niya. At ngayon, sabihin mo sa kanya, Mr. President, diyan ka lang po sa labas. Maghintay ka dyan. At ang mga gwardya na mga matitipuno, mga makikisig na mga gwardya ay pinapasok mo sa iyong bahay. Hinandaan mo. Talagang pinakain mo. Pero ang presidente, doon ka lang sa labas. Ano bang kasalanan niyon? Parang ganyan lang yan eh. You prefer a secondary person than the primary one. The primary one sa ating buhay must be the God who is lofty, the God who is holy. And He has no equal with Him. Wala siyang kapantay. Hindi pwede siyang ipantay sa kung sino man. Wala. He is above all. At ito mga kapatid, kailangan natin ito, kailangan ko ito sa pag-examine sa aking kalagayan. At pag dumating na po yun, humble spirit, Lord, I'm sorry. I have been neglecting my personal devotion with you. I have been neglecting. At hindi lang na neglecting, parang wala ako ng gana. I'm sorry, Lord. Please forgive me, Lord. Please do the reviving. Then sabi ng pangako na yan, He will revive the one who has that humble spirit. Okay? Another verse, simula sa Nehemiah chapter 1. Ito naman, actually ito nangyari kay Nehemiah. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Chisleo, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity,
and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Tingnan nyo, nang mapakinggan ni Nehemiah ito, anong nangyari sa kaloob-looban ng kanyang puso? And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Now, titingnan nyo si Nehemiah. Mabuti naman ang kalagayan niya doon. In fact, nakatira siya sa Shushan the palace, sabi ng verse 1. Isa siya sa mga malapit sa hari, pero hindi sa hari ng mga hari. Di ba? Malapit siya sa hari, cupbearer siya. Siya ang pinagkakatiwalaan. Bago uminom ng anumang inumin ang hari, siya munang iinom. Kasi kung may lason po yun, siya ang malalason una sa lahat. He is the cupbearer. Siya nagtitimpla ng alak ng hari. He was there in that prestigious position. Yet may hinahanap ang kanyang puso. At nang malaman niya ang kalagayan ng kanyang bansa, ang Jerusalem, ang syudad, maaring pwedeng magkibit-balikat si Nehemiah. Di ba? Bahala sila, nagkasala kasi sila, bahala sila. Basta ako dito, okay na lang. And I want to tell you na hindi po yan ang tunay na nangyari pag ang isang tao ay pinag-revive ng Panginoon na magkikibit-balikat ka lang sa ibang mga napapahamak. No, it will not. When the love for Christ is being revisited by God or rini-revive ng Panginoon sa atin dyan, then you will be willing to sacrifice. At ito si Nehemiah, iniwan niya ang kanyang lugar sa Shushan Palace at pumunta siya sa Jerusalem. Pinamunuan niya ang pagpapatayo ng Wall of Jerusalem. Nakita nyo? But before he did it, there was season of prayer. Mayroong season of prayer. Mayroong season of prayer. May fasting. And so mga kapatid, I'm trying to tell you, we need prayer. The Lord will cause us to pray. Revival happens through the power of God. Pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? He can cause even pagan kings to follow Him. At ito nga ang binasa natin. Si Cyrus, hindi po siya mananampalataya. Pero tingnan ninyo, ginamit siya ng Panginoon para pabalikin ang mga tao ng Diyos papunta doon sa lupang pangako. Okay? Nothing and no one can oppose God's way of reviving His people. Mayroong okasyon kasi dyan sa Book of Nehemiah at sa Book of Ezra na maraming mga oppositionist, parang sa ating panahon, nag-rally at gustong patigilin ang trabaho ng Panginoon, ang pagpapatayo ng templo at ang pagpapatayo ng mga bakod. In fact, nagawa nilang mapatigil ang templo. Kaya nga nagkaroon ng 58 years gap. Muling nagpadala ng second expedition doon sa panahon na ni Ezra. And then yun na nga po, nagawa ang templo. So ito pong verse. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth the Lord God of heaven has given me, and He has commanded me to build Him a house at Jerusalem, which is in Judah. So, si Cyrus hindi mananampalataya, pero ang Diyos na nagkokontrolar sa lahat ng bagay, ang lahat po ng mga pinuno sa sanlibutang ito, maging anuman ang kanilang pamamahala, diktatorial, totalitarian, democratic, kung anumang mga klaseng pamamahala, monarchical kingdom, lahat po sila ay nasa control pa rin ng Panginoon. Okay, ito ang verse. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, He turns it wherever He wishes.
Tayo naman na mga mananampalataya, kahit na sinong ilagay ng Diyos diyan na mamuno sa atin, pwede pa rin tayong magpasakop. Maliban na lang kung dadalhan nila tayo sa pagkontra na sa Diyos na sinasampalatayanan natin. Doon tayo hindi pwede. Lalo na siguro kung mismo ang namumuno sa atin ay talagang nananampalataya din sa tunay at buhay na Diyos. Mas maganda po yon, di ba? Pero I'm telling you, ito pong kondisyon, maging sa ating bansa ngayon, ay parang may itinuturo po sa atin ang Panginoon. Now, just for a while, bear with me. Kung ito ay opinion lang, then take it out. Pero kung ito ay may sense, then pagbulay-bulayan mo. Di ba? Para bagang ganito. For many years, simula ng EDSA Revolution, tayo po ay talagang dumaan sa grabing hirap. Dumaan sa grabing hirap. Ang hirap lalong naghirap. Ang dati ng mayayaman lalong nagpapakasarap. Di ba? Nakita nyo? Ngayon lang natin nalaman yon eh. Pero ang ibig sabihin, dumaan at maging siguro ang pagkagalit o ang galit ng Panginoon ay nakita, sunod-sunod, nag-undoy, nagyulanda. Ay naku, bakit? Kasi ang idolatry ay talagang grabe. Tinayo pa nila doon yung sabi nila Diyos, pero maya-maya ang tinayo nila doon yung Murmaria nila na hindi naman ang tunay na Mary ng Biblia. So talagang tuwang-tuwa si Satanas by that time. Tuwang-tuwa ang mga colonizers. Nanalo na naman kami. Pero dumating si President Duterte. At nang dumating si President Duterte, sabi niya, "Ups, hindi nyo ako pwedeng hawakan. Kilala ko kayo. Hindi nyo pwedeng hawakan." Marami siyang ipinahayag. Yung minasakar doon sa Mindanao na inaapakan ng mga sundalo ng Amerikano yung mga bangkay. Nakahubad pa yung mga bangkay. Yung bells doon sa Samar, na kinuha nila, na pinabalik ni Duterte. Those are very significant because those are historical events. At alam ko na mayroong impact yun sa kanila at may impact din sa Pilipino. Okay? Ang pagnanasa sana ni President Duterte na maging peaceful ang ating bansa by, offering peace with the CPP-NPA. Pero ayaw naman nila. Nakikipag-usap sa peace, pero binibiradahan ang militar natin. And so, dumating sa punto na ang kamay na nag-offer ng kapayapaan, ang kamay na nag-offer ng pag-ibig, sabi niya, hustisya ang gagamitin ko na ngayon. At yun nga, dumating itong NTF-ELCAC. And alam ko na isa sa mga nagpapahirap sa ating bansa ay itong mga komunista. And I'm saying na itong mga namumuno sa atin, para bagang napapakinggan nila sabi ng Panginoon, ito ang gusto kong gawin mo. Sino sa inyo ang makakapagsabi na mas mabuti ang panahon noon in terms ng tinatawag social menace or social danger sa ating panahon ngayon? Ang maglalakad ka diyan sa mga iskinita na kung saan nandun ang mga adik-adik. Okay ba yon sa inyo? Pero ngayon, wala na yan ngayon. Medyo natakot na. Pero galit ang karamihan o ang iba. Hindi naman karamihan. Mas marami tayo eh. Galit ang iba dahil pinapatay ang mga drug addict. Kuno. How about ang mga biniktima ng mga drug addict na ito? What I'm saying, kahit na halimbawa mayroon pa ng mga tinatawag mga extrajudicial na kung ano, I believe the Lord's hand was upon the king or the president. Na para bagang pinipave niya ang way, alisin mo ito. Ito ang mga nakakasagabal, alisin mo ito. And then, pumasok ang isang presidente na sabi niya, unity ang kailangan natin. Unity, pagkakaisa. Of course, balang araw mag-preach ako about unity. But the point na gusto ko makita ninyo, baka opinion lang naman yan ito, sabi ko sa inyo, is that the moving of the hand of God in the heart of the kings. And I want to see that.
Okay? Hindi ba siguro pwede tayong manalangin not only that God will revive us, will revive our families, but also our nation? Maybe. Okay? Na pangatlo, revival always be for God's glory and honor. Ang pag-revive sa atin ay para sa ikaluluwalhati palagi ng Panginoon. Fleshly caused revival may be uploaded by men, but it is nothing before God. Ang mga revival na para bagang, of course, manipulated, using human scheming. Okay? May mga ganyan para makatipon ng maraming tao at paiyak-iyakin ng mga tao, pero after that, wala pa rin ang pagbabago yung mga tao. Nothing po yun sa harapan ng Diyos. Ang kailangan natin is a God-caused, God-driven revival sa ating buhay. Will you not revive us again that your people may rejoice in you? Okay, pag-aralan nyo. Ano ang kalagayan na nananalangin dito? They are not rejoicing in God. Ano ang epekto pag ma-revive sila? They will be brought back to that point wherein God's people will rejoice in God. Meaning, ang glory, ang nakataya dito, when we are not rejoicing or enjoying God as we ought to enjoy Him, we are not glorifying Him. Di ba? Ano man na na-enjoy mo at most, yun ang minamahal mo, yun ang sinasamba mo. There are people who are enjoying sex so much and enjoying it more than God. Yun ang Diyos nila. Yun ang Diyos niya. There are people who are enjoying wealth, kayamanan. Yun ang Diyos niya. Okay? Ayaw na sa Diyos, mas gusto niya ang mga material na bagay. Yun ang Diyos niya. Huwag kayong magkakamali niyan kasi where your treasure is, there where your heart be also. Kung sino, kung alin ang, o saan ang pinaka-kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Okay? So, when revival comes, it will bring glory to God because rejoicing will be put in its proper place. And then, ang last na verse dyan is prayer. Call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Would it be enough na makarinig lang tayo na ito ang kailangan natin? Or will it be that we should commit ourselves to be praying for revival? Yan, personally, as a family, and as a church ng Panginoong Jesucristo,